Eksema? Ano nga ba to? Kating-kati na ba kayo malaman kung ano to? Na ikaw, ano pong alam niyo sa eksema? Eksena sa alin? Okay, Nay. Alam niyo ba kung ano yung eksema? Hika po. Eksema, yung isang sakit na makakuha sa balat. Alam ko po, allergic lang eh. Mga nakakain, kaya nagkakaroon tayo ng crack sa blood. Kailangan nyo ng tulong sa family, pangkabuhayan, kalusugan, pati na beauty. Mga misis, ano ang isisigaw ninyo? Ano pa kundi kay Susan tayo, ang ating karamay at kaibigan. Always ready na pagkadaling lapitan. Everybody, ano ang isisigaw ninyo? Ano pa kundi kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo. Nangangati, namumula, namamaga. Oh no! Baka yan na ang tinatawag nilang eksema? Usong-uso flip-flops ngayong summer. Ichichika ko sa inyo. At magpalamig muna tayo, hanapin natin ang the best na halo-halo. Uso na ang sagala, kung saan ang murang gown at accessories na pang Reyna Elena, ituturo ko sa inyo. Sa tindi ng sikat ng araw, parang lagnat ang temperatura ng panahon. Panahon na naman ang tag-init at kasabay ng init ng panahon ang kainitan ng kampanya. Pero kami, may gagawing kakaibang eleksyon. Aalamin namin kung alin ang pinakamasarap at ang the best na halo-halo. At ang huhusga, walang iba kundi ang Pangulo. Good morning, Susan! Ako. Balita ko, mahilig kayo sa halo-halo. Ay nako, kung hindi po na itatanong, paborito ko talaga ang halo-halo dahil Talaga. alam mo naman, napakaraming problema ng ating bansa. Napakarami kong mga iniisip. So, syempre naman, para naman lumamig ang aking ulo, ay kumakain ako lagi ng halo-halo. Isa yan sa paborito ko na pampalamig ng aking ulo. Kaya ngayong utak ko, puro halo-halo na lang eh. Nako, mabuti pa pumunta na tayo. Hanapin natin kung ano talaga yung pinakamasarap na halo-halo. Ay naku, gustong-gusto ko yan. Hindi pa nga ako nag-aalmusal eh. Kasi ang gusto kong breakfast ko agad ay halo-halo. Ay, talaga. Kaya pala medyo halo-halo din yung utak niyo. Oo, tara, alamin natin kung ano ang best halo-halo in town. Ang mga kandidato sa pagiging best halo-halo. Ang pambato ng Pampanga, ang Razons. Ang sigaw ng mga Caviteño, ang Digman. At ang malamig na bet ng Quezon City, ang Little Quiapo. Ang unang destinasyon namin ni Ate Chloe, Razons. Executive Order number 1 ni Ate Chloe, syempre, ang halo-halo. Sabi ni Mike, kaya niya ito paborito dahil daw para daw akong leche flan. Matamis. Okay, Mana natin ha. Mm. Nakalimutan ko na ang pangalan ko. Sobrang sarap. Kala ko nakalimutan mo na asawa mo. Aba, teka, bakit di makulay ang halo-halo ng Razons? Bukod dun sa leche flan tsaka sa makapuno, meron tayo dyang sweet beans at higit sa lahat ang saging. Okay. So, bali all in all, tatlo lang talaga yung main ingredients nila. Tapos, lalagyan na natin ng leche flan toppings. Yun naman pala, simplicity at its best ang kanilang filosofiya. Kahit tatlo lang ang rekado, nanunood pa rin ang sarap nito. Almost perfect, di ba? Dahil sa kakaiba ito sa nakasanayan nating halo-halo, inalam namin ang sikreto. I can say na kami lang talaga yung may yelo na ganong kapili. Parang ice cream, kumbaga. Top secret daw ang paraan ng paggawa ng ice nila. Kaya mabundat man tayo sa ka-order nito, hindi natin mabubuko ang sikreto. Ang itinuturing na agimat ng mga Caviteño pagdating ng summer ay ang Digman halo-halo. Aba, biruin mo, kahit Cavite to at medyo traffic ito, ay napakarami pa rin mga Manileño na pumupunta rito para lamang matikman na kanilang halo-halo. Naku, excited na talaga ako. Ikaw, ano bang excited ka na ba? Ano masasabi mo? Ano ba yan? Wala na pala si Susan?
Ano ko, hindi bali. Ako na lamang titikim ng halo-halo ng digma. Tara! I'm so excited na. Take over muna, Ate Glo. Time out muna ako sa pagkain ng halo-halo at baka mag-alboroto na ang tiyan ko. Pero kilala ko ang original at nag-iisang tikman. Tradisyonal ang halo-halo rito. Maraming sahog at makulay. Kasi yung timplan ng halo, yung dami ng klase ng halo. Kasi dito lang kayo makakita ng ganyang kalaking lazy plan. Yan ang pinaglalaban ko, saka yung lasa ng ubi namin. Bagamat maraming sahog ito, ay nalalasaan mo pa rin yung bawat lasa ng mga sangkap. Kahit matindi ang sikat ng araw, game pa rin si Ate Glo sa halo-halo hunting challenge namin. Kaya't nakarating kami ng Little Quiapo Restaurant sa Quezon City. Wala man dito ang simbahan ng Quiapo, mala aparisyon naman ang dating ng kanilang halo-halo. Aba, ito pala ang Little Quiapo at ang daming tao. Okay, isang fiesta halo-halo. Gusto ko mabilis sa express. In a matter of 3 seconds, dapat nandiyan na. Okay, 1, 2, 3. Oh, ayan na. Wow! Parang bahay, no? Kita niyo naman, mga kaibigan. Sa itsura pa lang, nakakatakam na. At take note ito lang ang nakita kong halo-halo na merong cherry. Pero plastic po yan. Pero kakainin ko pa rin. Ikaw mo muna. Pero wala daw sa itsura yan, kundi nasa lasa. Aber, tingnan nga natin ang hatol ng Pangulo na si Ate Glo. Sa halagang 98 pesos, hindi na talaga masama ang halo-halo na mabibili dito sa Little Quiapo dahil nga meron itong barquillos at meron pang umbrella. Tulad ng tikman, napakarami rekados ng halo-halo of Little Quiapo. Ang kaibahan lang nito, may ice cream toppings. Nako Ate Glo, so para sa'yo, alin ang pinakamasarap na halo-halo? Alam mo, lahat naman ng halo-halo na tinikman natin ngayong araw na ito ay masarap. Kahit alin doon sa tatlo yun na tikman natin, basta kailangan kumain ng halo-halo. Oo, basta kailangan malamigan tayo. Yun Oo, yun. ay, malamig dahil mainit ang panahon. Mainit ang panahon. Ay nako, alika sago naman tayo. Pero pagkatapos natin ng halo-halo, iba naman. Tara na nga, kumain tayo ng iba naman. Kay Susan tayo! Susunod, kinakati ka na bang malaman ang remedyo sa eczema? Kay Susan tayo! Oh no! Umatake na naman ang katikati ni Boy Kamot. Kamot dito, kamot doon ang drama ng ating bida. Tulad na lamang nitong si Nanay Pasita, di makapag-relax ng maayos dahil sa kakakamot. Naku po, Nanay, what's that foreign object on your feet? Eczema pala. Pinabayaan ko rin to. Kasi kako, sugat lang yan. Matatanggal din yung kako. Kung nagtagal, Makati. Dahil di matiis ang sobrang kati at hapti, madalas ibabad ni Nanay Pasita ang paa sa mainit na tubig na may asin. Pinapahiran din daw niya ito ng gamot na nabibili sa palengke. Susot na ako ng yung sapatos na plastic. Para ba hindi marumihan. Pinabalot talaga na minsan plastic, minsan damit na puti. Pero kahit anong gawin ni Nanay, di pa rin gumagaling ang sugat niya. Kaya isinama namin siya sa isang eksperto upang masuri. Oh, ang eczema ay isang skin condition, no, na kung saan ang balat ay nagkakaroon ng red, extremely pruritic na mga patches. Maraming klase raw ng eczema, pero ayon kay Doc, ang most common type ay ang atopic. Ito ay karaniwang nakikita sa mga taong may family history ng asthma, which can be in the form of respiratory asthma or skin asthma or even allergic rhinitis.
Hindi pa rin daw natutukoy ang tunay na sanhi ng eksema, pero sinasabing ang exposure ng balat sa sabon, cosmetics, damit, detergent, alahas at maging sa pawis ay maaaring pagmula nito. Tulad na lamang ni Nanay Pasita, bukod sa pawisin ang kanyang mga paa, nagkaroon din daw ng allergic reaction ang kanyang mga paa sa gomang tsinelas. Pwede rin maging dahilan ang papalit-palit na panahon, maruming kapaligiran at stress. Ang balat na may eksema ay kadalasang nanunuyo, nangangati, namumula o namamaga. Sa malalang kondisyon, ang balat ay maaaring magbitak-bitak, magkatuklap-tuklap o maging makaliskis. Ayon kay Doc, hindi nakahahawa ang eksema. Pero, rekomendado pa rin ang pagkonsulta sa isang dermatologist. Maaari ding gumamit ng non-prescription corticosteroid cream or ointment upang mabawasan ang pamamaga. Siyempre, importante rin ang proper skincare. Magpahid ng lotion o moisturizer within 3 minutes matapos maligo upang mapanatili ang moisture sa iyong kutis. Baby soft, baby skin. Iwasang gumamit ng matatapang na detergent, sabon o cosmetics. Iwasang magsuot ng damit na maligasgas sa balat. Huwag hayaang magpawis ng labis ang balat. Importante ring alamin kung saan ka allergic upang ito ay maiwasan. Mahirap pala may eksema. Gusto ko lang gumaling na. Yun lang ang hinihiling ko. Ayon kay Nanay Pasita, never give up daw ang kanyang drama. Gagawin ng lahat. Maghilom lang ang kati at hapding dulot ng eksema. Kay Susan tayo! Hermana, may problema po ako. Susunod sa inyo, ako ang Hermana Mayor sa sagalang ito. Ang parada ng mga problema ng mga reyna, susolusyonan ko. Kay Susan tayo! Hermana, may problema po ako. Ayaw po ko payagan ng parents ko. Mahal daw. Wala daw po kaming budget. Naku. Hermana, ayoko na. Hindi na ako sasali din sa sagala. Hindi ako marunong mag-makeup. Mali ata ito. Naku, nga. Hermana, freak out. Lumahan ang damit ko. Hindi luray-luray na aso. Paano to? Oh my God! Kaya ito ng powers ko. Mga katoto, walang dahilan para hindi matuloy ang sagala. Hahanapan natin yan ng solusyon. Para lutasin ang problemang yan, nagpatulong kami sa expert stylist na si Paul. Una naming destinasyon, Tutuban. Kung gown na pang sagala ang iyong hanap, dito sa Babies, they have it all. Hindi nagpaparenta rito, pero mura lang ang presyo ng mga gown nila. Ang simpleng gown tulad nito, 700 pesos lang. At ang kanilang ball gowns, may makukuha mula 1,500 hanggang 4,500 pesos. Pwede na, di ba? Kaya agad sinukat ng tatlo nating reyna ang mga gown. Okay na ba? Ayon kay Paul, sa pagpili ng gown na pangsagala, ball gown talaga para mas bongga. So maganda, pumili ka ng silhouette na maraming volumes, malaki. Tapos yung may mga train, maganda rin yan. Kasi eye-catching, tsaka alam mo yun, malaki na cover mong area. Wala namang particular rule sa kulay ng damit, pero ang madalas, puti para sa Reyna Elena, at sa ibang reyna, the more colorful, the better daw. Kung anong kulay na bagay sa skin tone mo, go! Meron ding binebenta accessories dito sa Babies. May maliit na tiara na 150 pesos. Ang malaki naman, 500 pesos. Ang
Ang mga scepter tulad nito, 200 lang. Para mas maraming pagpilian, pinuntahan din namin ang Quiapo. May murang bilihan din ng gowns dito sa City Textile. Ang mga simpleng gown, may 900 pesos. Ang puting gown na ito, 3,500 pesos lang. Wow! Same mo sa post ng ating Reyna Elena. Pero dito sa City Textile, natagpuan namin ang mas maraming choices ng mga tiara na pangsagala. Mantakin nyo ang mga plastic tiara, pwedeng mabili ng 50 pesos lang. At ang pinakamahal, aabot ng 1,500 pesos. Sa pagpili ng accessories, ayon kay Paul, ito ang dapat tandaan. In accessorizing naman sa Sagala, pumili ka ng nasa color palette ng gown na susuotin mo. Ang mga scepter nila rito, 200 piso lang rin. Ang aming last stop, Sarah sa Marikina. Dito naman, pwede kang magpagawa o magrenta ng mga gown. Ang may-ari mismo ang siyang gumagawa ng mga damit. Ang madalas rentahan dito, pagkapansagala, mga ball gown, serpentina, tapos empire cut. Sa halagang 500 piso, pwede ka nang makarenta ng gown dito. Mayroon ding mula 1,000 hanggang 2,000 pesos. Depende sa style at kung anong uri ng gown. Kung hindi mo trip bumili ng tiara, mayroon din silang pinarerenta. Ang bonggang tiara na ito, 100 to 200 pesos ang upa. O ano, may hahanapin ka pa ba? Of course, ang isa pa nating problema, makeup. Para simulang pagpapaganda sa ating mga reyna, sumugod kami sa beauty salon. Ready na ba kayo, girls? Ready na ako maging Reyna. I'm ready for my close-up. I can feel it. Dahil mapapasabak sa init at mahabang lakaran ng ating mga reyna, ang mahalagang tip ng ating makeup artist, kailangang nakahanda ang skin bago lagyan ng makeup. Kailangan matulog muna siya ng mahabang oras kasi gabi naman yung occasion. So, kung nagising siya ng mga 3, bago siya make-upan, mag-ice pack siya para yung pores niya close na close. Sa buhok naman, mas inirekomenda niya na may kaunting drama ang style para mas aabangan daw. At ilang minuto pa, wow! Ang gaganda! Ilang sandali pa, nakapila na ang ating mga reyna. Sa wakas, tuloy na ang ating sagala. Kinakabahan ako. Kayo? Ano kayo kinakabahan? Ganda-ganda pa naman ang damit nyo. First time ko magganito eh. Nakasagala ka na dati? Sigala na po. Pang ilan na to? Ang fourth. So sanay ka na? Confident na Pero confident. first time ng may-ari ko. First time, gusto mo dagdagan natin, Argo? Anong pakiramdam mo? Na mamaya, lalakad ka dito at ikaw ay Reyna, Emperatrice. Masaya? Ano to? Unang pagkakataon mo ba to? Hindi po, marami na rin po. Marami na? Susanay ka na? Ay, hindi ka na naiiya. Slide. Slide? Gano'n ka slide? Ganto. Mga katoto, eto na ang ating mga Reyna! Ang ating Rosa Mystica, ang Reyna Elena, at syempre, ang Reyna Emperatrice. Pero syempre, pati ako, nakiparada rin. Panalo ang sagala natin, mga katoto. Successful ang proyekto. Kay Susan tayo! Susunod, step into the summer heat with your flip-flops na fit na fit. Ano ba to?
Kapag sinunod. Ganun ba yun? Ganun ba yung pag inilakad? Kay Susan tayo. Wow! Picture perfect! Ang init! Grabe! Sakit! Oh my God! Masusunog yung paa But no footwear for summer? Stomp your feet and run for your flip-flops! Kahit pa raw inaapakan, pilit pa rin lumalaban. Sipakyutan. 35, 45, 150. Sino nagsabing mahal ang magka-style? Kahit saan, may flip-flops na murang-mura at inyong masusubukan. Kahit ano pang tatak, pare-parehong hahalik din yan sa lupa. Makulay, maningning, may arte o kahit pa simple. Siguradong may flip-flops na babagay sa paa nyo. When you say flip-flops kasi, these are the slippers that are easy to wear. Usually here in the Philippines, iniisip agad natin yung rubber slippers, like this one. We used to wear them sa house lang, sa beach before. Pero ngayon, you can actually wear it going to the mall. Minsan kahit yung mga simpleng gimmicks, ganun. Small, medium, large. Get on your feet and feel the heat with banana peel. $75 or $150, it's your choice. Basta ang importante, sukat sa paa mo at sa style mo. Ano kayang flip-flops ang bagay sa akin? At pwedeng-pwede kong gamitin lalo na ngayong summer. Teka, tingin tayo, ha? Ano ba size mo? Size 6. Hanap. Ano ba ito? Kapag sinunod. Ano ba yun? Ganun ba yung pag inilakad? Ito, alam niyo, maganda rin gamitin to kasi pag nasa dagat kayo at nalunod kayo, pwede nyo lang gawing bangka yan. Di ba? Pwede na siyang bangka, oh. Ayan, sa halagang 150 pesos, meron na akong fashionable na flip-flops. Ayan lang. Teka, kuya, utang mo na. Ano problema? Wala pa akong sweldo. Babayaran ko to, pagbalik ako. Ha? Okay. Basta mo dyan, ha? Okay. For the petite ones, they can actually wear anything. Flats or wedge or even with the slim or wide straps. Kung fit nyo naman ay fat, dapat flip-flops na wide ang strap para hindi masyadong halata ang taba. Huwag nang pangarapin ng maninipis na strap dahil baka lalong magmukhang barko ang paa nyo. Basta't piliin lang ang tamang footwear para you will feel sexier! Wow! Ang haba ng paa! Kung large ang inyong size, make sure tama ang fit sa inyong talampakan. With flip-flops, anything goes basta walang lampas na toes. If you're kind of dark or morena, kailangan yung mga pastel or light ones lang. Pag maputi, actually kahit ano, okay lang. Hindi lang pang swimwear. Bagay na bagay rin ito sa inyong sundress. Pwede rin pang blouse and skirt. Bagay na bagay talaga ito sa kahit na anong summer outfit. Talaga namang happy fit! Kaya para sa mas relaxed at mas komportable mga paa ngayong tag-init, flip-flops is it. Kay Susan tayo. Kay Susan tayo. Napakarami talagang gamit ng suka. Tip ko lang, para kuminis ang inyong kuko at tumagal ang inyong nail polish, tip ko lang, gamitin ang suka sa paglinis ng inyong kuko. Wow! Parang magic!
Pwede ka na rin gumawa ng home treatment para sa mas malambot na kamay. Tip ko lang, paghaluin ng isang kutsarang olive oil at isang kutsarang asukal. Imasahe ito sa kamay at daliri sa loob ng 2 minuto. Banlawan ng maligamgam na tubig. So soft, so smooth. Naputikan ba ang damit mo sa pamamasyal? Tip ko lang, hiwain ang patata sa gitna at ikuskus sa mantsa. Ibabad magdamag ang damit sa malamig na tubig at pagkatapos banlawan. Mawawala na ang mantsa. O mga kapuso, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mga kwentong hitik sa kaalaman, nakalilibang at kapaki-pakinabang. Ako po si Susan Enriquez, ang kumari nyo. Tandaan, beauty ang buhay nyo dahil tuwing linggo, kay Susan tayo! Kay Susan tayo!